Nitong nakaraang Disyembre, lumapit po sa aming tanggapan ng isang ina na nanggaling pa mula sa lalawigan ng Quezon para idulog ang maselang kalagayan ng kanyang anak. Nakilala namin ang 19 na taong gulang na anak niyang si Melwin na may lumalaking bukol sa mukha. Ano nga bang dahilan na ganito na nga ang kanyang kalagayan ay tila nawalan pa siya ng paningin? Tunghayan po ninyo. Siya si Melwin, masayahin, palakaibigan, binatang punong-puno ng buhay. Pero sa loob lang ng isang taon, isang tumor ang nagpabago ng kanyang buhay. Sabi niya, Mama, matinding lumalabo yung mata ko. Hindi na kita makita, sabi niya po sa akin. Tiningnan ko po yung aking anak na parang hindi naman biro yung kanyang gawa kasi kada lakad niya, nababangga siya doon sa dingding namin. Sabi ko parang hindi biro ito. Ginawa ko po, tumayo po ako doon sa paglalaba ko. Inakay ko po yung anak ko. Mula sa probinsya ng Quezon, nakatakda na sanang magkolehiyo si Melwin bilang scholar. Ngunit sa unti-unting paglaki ng bukol sa mukha at pagdurugo ng ilong, ang kanyang paningin at pang-amoy, unti-unti ring nawala. Nang hina, namayat, habang lumuwa na rin ang kanyang mga mata. Hindi sumusuko ang mga magulang ni Melwin. Ang pangingisda ng ama, pansamantalang iniwan para lumuwas ng Maynila. Gusto ko pag dumali ako, una ko makikita pamilya ko. Tapos mga kaibigan. Ipinasuri namin si Melwin sa isang espesyalista. Itong tumor sa ulo ni Melwin ay pinapalagay natin na tinatawag na sinonasal tumor. Ito yung pinakalaki ng bukol. Nagsimulang lumaki ang bukol. Dahilan ito na i-push yung kanyang mata na tinatawag na proptosis. Maaaring nai-stretch na yung kanyang mga optic nerve. At yun daw ang posibleng dahilan kung bakit hindi na makakita si Melwin. Dagdag ni Doc, ilang pag-aaral ang nagsasabi na nakukuha ang ganitong klaseng bukol sa ilong mula sa polusyong nagmumula sa hangin. Ang mga naninigarilyo, maaaring high risk din. Buo pa rin ang paniniwala ni Melwin na muli niyang maaaninag ang liwanag ng kanyang pangarap sa mga araw na darating. Nananawagan po ako sa may mga mabubuting kalooban na sana po matulungan yung aking anak. Kasi po kami po ay walang kakayahan para sa pagpapa-opera niya. Sana po ay matulungan ninyo kami. Kasalukuyan na pong nakakonfine sa ospital si Melwin para sa kanyang biopsy test para matukoy kung maaaring maging cancer ang bukol na tumubo sa kanya. Nagpapalakas rin po siya para sa posibleng operasyon o chemotherapy na maaari niyang pagdaanan base naman sa resulta ng biopsy. Kami po ito pusong nagpapasalamat kay Dr. Rene Louis Gutierrez na siyang sumusubaybay sa kalagayan ni Melwin. Baka po naisin yung tumulong sa bata, maaari po kayo magsidya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o anumang sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari ding mag-log on sa www.kapusofoundation.com.